Magandang araw! Bago natin simulan ang ating pagninilay-nilay ngayon, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel at ibahagi ito sa inyong mga kaibigan upang ang mga mensahe at propesya para sa mga huling araw ay makarating sa pinakamaraming tao hanggat maaari. Bago natin banggitin ang babala, kailangan munang maunawaan ang larawan. Hindi basta lumilitaw ang hula sa kawalan. Ito ay itinatahi sa kasaysayan. Sa aklat ng pahayag, may isang kapangyarihang inilalarawan na umaakyat mula sa lupa. Hindi mula sa dagat ng mga bansa at digmaan, kundi mula sa isang tahimik na lugar, isang lupain na hindi pa siksik ng mga kaharian. Ang pag-angat nito ay hindi marahas. Ito ay unti-unti, mapayapa, halos hindi napapansin. Ito ang unang susi. Isinulat ni Ellen G. White sa Ang Dakilang Kontrobersiya. Ngunit ang halimaw na may mga sungay na parang kordero ay nakitang umaahon mula sa lupa sa halip na pabagsakin ng ibang mga kapangyarihan upang itatag ang sarili. Ang bansang kinakatawan nito ay dapat bumangon sa teritoryong dating hindi natitirahan at lumago ng paunti-unti at mapayapa. Isang bansa na lilitaw sa lupang halos walang naninirahan. Isang bansa na lalago ng dahan-dahan at mapayapa. Hindi sa pamamagitan ng pananakop, kundi sa pamamagitan ng paglawak. Ito ang ikalawang susi. Pagkatapos, binigyang diin niya ang dalawang sungay na tulad ng kordero, mga simbolo ng mga prinsipyong nagbigay buhay sa bansang ito. Muling isinulat ni Ellen G. White sa Ang Dakilang Kontrobersya, ang dalawang sungay na parang kordero ay kumakatawan sa mga kapangyarihang republikano at protestante. Republikano, protestante, kalayaan sibil, kalayaan panrelihiyon. Ito ang mga haliging naging pundasyon ng bansa. Walang hari, walang itinatag na simbahan, konsensya ang pinahahalagahan. Budhi ang iginagalang. Ito ang anyo ng kordero. Ngunit hindi dito nagtatapos ang hula. Sapagkat ang parehong kapangyarihan ay binigyan din ng tinig at ang tinig na iyon ay nagbabago. Isinulat pa ni Ellen G. White sa Ang Dakilang Kontrobersya at siya'y nagsalita na parang dragon. Hindi agad, hindi biglaan. Ang pagbabago ay dumarating sa pamamagitan ng batas, sa pamamagitan ng kompromiso, sa pamamagitan ng unti-unting pagsasanib ng relihiyon at estado. At kapag ang kapangyarihang sibil ay nagsimulang ipagtanggol ang mga dogma ng relihiyon, doon nagsisimulang mabuo ang imahe. Ito ang ikatlong susi. At ano ang gagawin ng kapangyarihang ito? Maliwanag ang sagot. Sinabi ni Ellen G. White sa Ang Dakilang Kontrobersya, ginagamit niya ang lahat ng kapangyarihan ng unang halimaw sa harap niya na sinasabi sa mga nananahan sa lupa na dapat silang gumawa ng isang larawan ng halimaw, isang imahe, isang sistemang ginagaya ang dating kapangyarihan ng Europa kung saan ang simbahan ay ginamit ang estado upang mag-utos ng pagsamba. Hindi ito rebulto. Ito ay isang kaayusan, isang istrukturang nagbibigay ng relihiyosong kapangyarihan sa batas ng tao. At dito nagiging mabigat ang katahimikan. Sapagkat ang bansang ipinanganak sa kalayaan ay itinuro na siyang magiging instrumento ng pamimilit. Ang lupang naging kanlungan ng inuusig ay magiging pinagmumulan ng pag-uusig. Hindi ito opinyon, ito ay nakasulat. Siya ay nakita niya ito at ang mundo ay nagpatuloy sa pagtulog. Kaya bago pa man itanong kung handa ka na, kailangan munang maunawaan kung nasaan tayo sa daloy ng hula. Sapagkat ang pag-akyat mula sa lupa ay matagal nang naganap. At ngayon, ang tinig ay nagsisimula ng magbago. Kung ang unang yugto ng hula ay ang pag-angat ng kapangyarihan, ang ikalawa ay mas tahimik at mas mapanganib. Hindi dumarating ang pagbabago sa pamamagitan ng espada. Dumarating ito sa pamamagitan ng mga desisyon, mga boto, mga batas na tila makatuwiran, mga panukalang ipinapasa sa ngalan ng kaayusan, moralidad at pagkakaisa. Dito nagsisimulang magbago ang tinig. Ang kapangyarihang may anyong kordero ay unti-unting nagsasalita na parang dragon. Hindi ito bigla ang pagtalikod. Ito ay dahan-dahang paglayo sa mga prinsipyong minsang pinanghawakan.
Isinulat ni Ellen G. White sa Ang Dakilang Kontrobersya, kapag iniunat ng Protestantismo ang kanyang kamay sa kabila ng golpo upang hawakan ang kamay ng kapangyarihang Romano, kapag inabot niya ang kailaliman upang makipagkamay sa Espiritismo, kapag sa ilalim ng impluensya ng tatlong bahaging pagsasamang ito, itatakwil ng ating bansa ang bawat prinsipyo ng konstitusyon nito bilang isang protestante at republikanong pamahalaan at gagawa ng probisyon para sa pagpapalaganap ng mga kasinungalingan at maling akala ng Papa, saka natin malalaman na dumating na ang panahon para sa kamangha-manghang paggawa ni Satanas at malapit na ang wakas. Tatlong puwersa, isang pagkakaisa, Protestantismo, Roma, Espiritismo, at sa ilalim ng impluensyang ito, ang bansa na itinayo sa kalayaan ng budhi ay itatakwil ang sarili nitong mga prinsipyo. Hindi ito haka-haka. Ito ay malinaw na babala. Kapag ang Estado ay nagsimulang magbigay daan sa relihiyosong kapangyarihan, kapag ang konsensya ay isinailalim sa batas, kapag ang pagsamba ay nagiging usaping pampubliko, doon nagsisimula ang paghubog ng imahe. Ito ang sandaling ang kasaysayan ay inuulit ang sarili, sapagkat ang imahe ng hayop ay hindi bagong imbensyon. Ito ay muling paglitaw ng lumang kaayusan. Ang simbahan na humihiram ng lakas ng Estado upang ipatupad ang pananampalataya. Muling isinulat ni Ellen G. White sa Ang Dakilang Kontrobersya. Ang larawan ng halimaw ay kumakatawan sa anyo ng tumalikod na protestantismo na bubuo kapag ang mga simbahang protestante ay humingi ng tulong sa kapangyarihang sibil para sa pagpapatupad ng kanilang mga dogma. Ito ang kahulugan ng imahe, hindi ito bato, hindi ito metal. Ito ay apostatang protestantismo na humihingi ng tulong ng kapangyarihang sibil upang ipatupad ang mga doktrina nito. At kapag nangyari ito, ang linya ay nalalampasan. Sa puntong iyon, ang kalayaan ay nagiging ilusyon, ang pagsamba ay nagiging obligasyon, at ang katapatan sa Diyos ay sinusubok sa antas na hindi pa naranasan ng modernong mundo. Tahimik ang pag-usad nito, walang trumpeta, walang kidlat, ngunit ang mga pundasyon ay unti-unting binabaklas. Ang mga tao ay patuloy sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang mga simbahan ay nagtitipon, ang mga pamahalaan ay nagpapasa ng batas. Samantala, ang imahe ay hinuhubog. Kung ang ikalawang yugto ay ang pagbuo ng imahe, ang ikatlo ay ang pagdating ng pagsubok, sapagkat ang kapangyarihang lumilikha ng imahe ay hindi titigil sa anyo lamang. Ito ay kikilos, ito ay mag-uutos, ito ay magpapasya kung sino ang maaaring bumili at magbenta, kung sino ang tatanggapin at kung sino ang itatabi. Dito na pumapasok ang tanda. Hindi ito agad nauunawaan ng karamihan. Marami ang naghihintay ng isang pisikal na marka. Marami ang tumitingin sa teknolohiya. Ngunit ang babala ay mas malalim kaysa panlabas na palatandaan. Isinulat ni Ellen G. White sa Ang Dakilang Kontrobersya, ang marka ng halimaw ay eksakto kung ano ang ipinahayag dito. Hindi pa nauunawaan ang lahat tungkol sa bagay na ito, ni mauunawaan pa ito hanggang sa mabuksan ang balumbon. Ang tanda ay hindi imbensyon ng hinaharap. Ito ay matagal nang ipinahayag. At ano ang ugat nito? Muli niyang ipinaliwanag sa Ang Dakilang Kontrobersya. Kapag ang pangingilin ng linggo ay ipinatupad ng batas at ang mundo ay maliwanagan tungkol sa obligasyon ng tunay na sabat, kung gayon sino mang lumabag sa utos ng Diyos upang sumunod sa isang tuntunin na walang mas mataas na autoridad kaysa sa Roma, sa gayon ay pararangalan ang kapapahan ng higit sa Diyos. Narito ang sentro ng labanan. Hindi araw lamang, hindi tradisyon lamang. Ito ay tanong ng autoridad. Kapag ang batas ng tao ay itinataas higit sa utos ng Diyos, kapag ang isang araw na itinaguyod ng Roma ay ipinapataw sa konsensya, doon nagsisimula ang malinaw na paghihiwalay ng mga landas at hindi ito mangyayari sa dilim. Isinulat pa ni Ellen G. White sa Ang Dakilang Kontrobersya, ang mga tao ng Estados Unidos ay naging isang pinaboran na bayan
Ngunit kapag kanilang pinaghigpitan ang kalayaan sa relihiyon, isinuko ang protestantismo at binigyang pansin ang kapapahan, ang sukat ng kanilang pagkakasala ay magiging ganap. Isang bansang pinagpala, isang bansang binigyan ng liwanag, isang bansang naging kanlungan ng inuusig. Ngunit kapag ang kalayaan sa relihiyon ay nilimitahan, kapag ang protestantismo ay isinuko, kapag ang kapangyarihan ng Roma ay binigyang daan, ang sukat ng pagkakasala ay mapupuno. Tahimik ang paglapit ng sandaling ito, walang anunsyo, walang pandaigdigang alarma. Ang mga tao ay patuloy na magtatrabaho, ang mga pamilya ay maghahapunan, ang mga simbahan ay aawit, samantala ang mga batas ay ihahanda. At sa sandaling ang konsensya ay ilagay sa ilalim ng pamimilit, ang hula ay tatawid mula sa pahina patungo sa realidad. Ito ang oras ng personal na pagpili. Hindi na sapat ang pagiging bahagi ng isang relihiyon. Hindi na sapat ang pangalan ng simbahan. Ang tanong ay magiging simple at matalim. Sino ang iyong susundin? Ang Diyos o ang tao? Kung ang ikatlong yugto ay ang paglalantad ng tanda, ang ikaapat ay ang paggising ng bayan ng Diyos. Sapagkat sa sandaling ang batas ng tao ay itinaas laban sa kautusan ng may kapal, ang katahimikan ng mga tapat ay natatapos. Ang liwanag na matagal nang tinatago ay kailangang ihayag. Ang katotohanang matagal nang ipinagpaliban ay kailangang ipahayag. Ito ang oras ng malakas na sigaw. Hindi ito sigaw ng galit. Ito ay sigaw ng awa. Isinulat ni Ellen G. White sa Ang Dakilang Kontrobersya. Sa panahong iyon, ang huling ulan o ang pagpapaginhawa mula sa presensya ng Panginoon ay darating upang magbigay ng kapangyarihan sa malakas na tinig ng ikatlong anghel at ihanda ang mga banal na tumayo sa panahon kung kailan ibubuhos ang pitong huling salot. Ang huling ulan, isang espiritual na pagbubuhos na magbibigay lakas sa huling babala. Hindi para magtayo ng mga kaharian sa lupa, kundi upang ihanda ang mga banal na tumayo sa oras ng pinakamabigat na pagsubok. Sa panahong ito, ang mga salita ay hindi na magiging mahina. Ang mensahe ay hindi na magiging lihim. Ang katotohanan tungkol sa Sabath, tungkol sa kautusan ng Diyos at tungkol sa pandaraya ng Babylonia ay ihahayag ng malinaw. At ano ang mangyayari sa mga taong tumanggap ng liwanag? Isinulat pa ni Ellen G. White sa Ang Dakilang Kontrobersya, ang mga kasalanan ng Babylonia ay ihahayag. Ang nakakatakot na mga resulta ng pagpapatupad ng mga pagdiriwang ng simbahan sa pamamagitan ng autoridad sibil ay mahahayag sa lahat. Ang mga kasalanan ng Babylonia ay ihahayag. Ang bunga ng pamimilit sa pagsamba sa pamamagitan ng kapangyarihang sibil ay magiging lantad sa buong mundo. Hindi na ito teorya. Ito ay magiging karanasan. Sa sandaling ito, maraming tapat na kaluluwa ang lalabas mula sa mga sistemang dati nilang kinalalagyan. Marami ang unang beses makakakita ng malinaw. Marami ang iiyak sa pagkaunawa na sila ay nadaya. At sa gitna ng pagyanig na ito, ang bayan ng Diyos ay tinatawag hindi upang makipagtalo, kundi upang tumayo ng tahimik at matatag. Hindi sa sariling lakas, kundi sa kapangyarihang nagmumula sa langit. Ngunit kasabay ng pagbuhos ng liwanag ay ang pagtaas ng pagtutol, sapagkat habang ang katotohanan ay lumalaganap, ang galit ng kadiliman ay tumitindi. Ang mundo ay mahahati sa dalawang hanay, ang mga sumusunod sa utos ng Diyos at ang mga sumusunod sa mga utos ng tao. Kung ang ikaapat na yugto ay ang paggising ng bayan ng Diyos, ang ikalima ay ang paglapit ng pag-uusig. Sapagkat kapag ang liwanag ay sumikat ng malinaw, ang kadiliman ay hindi mananatiling tahimik. Ang mga tumangging yumuko sa imahe ay magiging kakaiba. Ang mga tumangging tanggapin ang tanda ay ituturing na panganib sa kaayusan. Ang katapatan sa kautusan ng Diyos ay ipapakahulugan bilang rebelyon laban sa lipunan. Ito ang sandaling ang pananampalataya ay sinusubok sa apoy. Isinulat ni Ellen G. White sa Ang Dakilang Kontrobersya. Habang tumatangging igalang ng mga tagapagtanggol ng katotohanan, ang linggong Sabath ang ilan sa kanila ay itatapon sa bilangguan, ang ilan ay ipatapon, ang ilan ay ituturing na mga alipin.
Hindi lahat ay mangyayari ng sabay, ngunit ang direksyon ay malinaw. Kulungan, pagpapatapon, pagkakait ng karapatan, pagtrato na parang alipin. Hindi ito katang-isip, ito ang larawang iniwan niya sa atin. At bakit? Dahil ang maliit na grupo na nananatiling tapat ay magiging salamin ng konsensya ng mundo. Ang kanilang presensya ay magbubunyag ng kasinungalingan ng sistemang itinayo sa pamimilit. Kaya ang tugon ng kapangyarihan ay hindi pakikipag-usap. Ito ay pamimilit. Muling isinulat ni Ellen G. White sa Ang Dakilang Kontrobersya. Ipahahayag na ang mga tao ay nagkakasala sa Diyos sa pamamagitan ng paglabag sa Sabat ng Linggo, na ang kasalanang ito ay nagdala ng mga kalamidad na hindi titigil hanggat hindi mahigpit na ipinapatupad ang pangingilin ng linggo. Ang mga sakuna ay ibibintang sa mga tapat. Ang mga bagyo, lindol, kaguluhan at kagipitan ay ipapakahulugan bilang bunga ng kanilang pagsuway. At ang lunas na iaalok, mas mahigpit na mga batas, mas matinding pamimilit, mas kaunting kalayaan. Sa ganitong paraan, ang awa ay napapalitan ng galit. Ang katotohanan ay tinatawag na panganib. Ang pagsunod sa Diyos ay tinatawag na krimen. Ang mundo ay hihiling ng kapayapaan, ngunit sa halagang konsensya. Sa oras na ito, ang mga tunay na mananampalataya ay matutong lumakad sa landas ng mga propeta. Hindi na sila aasa sa proteksyon ng Estado. Hindi na sila maghahanap ng pag-apruba ng karamihan. Ang kanilang lakas ay magmumula lamang sa Panginoon. Kung ang ikalimang yugto ay ang pag-usig, ang ikaanim ay ang ganap na paghihiwalay. Sa puntong ito, wala ng gitna. Ang bawat kaluluwa ay malinaw ng nakahanay. Ang bawat puso ay nahayag na. Ang mundo ay hindi na nahahati ayon sa mga bansa o kultura, kundi ayon sa katapatan. Ito ang sandali ng selyo ng Diyos at ng tanda ng hayop. Hindi na lihim, hindi na malabo. Isinulat ni Ellen G. White sa Ang Dakilang Kontrobersya, kapag ang pagsubok ay dumating sa mga tao, lahat ng nagpatunay ng kanilang sarili na tapat sa banal na batas ay tatanggap ng tatak ng buhay na Diyos. Ang selyo ay ibinibigay sa mga nananatiling tapat sa banal na kautusan, hindi sa mga imperpekto sa panlabas, kundi sa mga matatag sa pagsunod. Kasabay nito, ang iba ay tumatanggap ng kabaligtaran, hindi dahil sila'y pinilit lamang, kundi dahil pinili nila ang kaginhawaan kaysa katotohanan. Isinulat pa ni Ellen G. White sa Ang Dakilang Kontrobersya, ang mga sumusuko sa katotohanan upang iligtas ang kanilang sarili ay tatanggap ng marka ng halimaw. Ito ang bigat ng pagpili. Ang tanda ay hindi basta ibinibigay, ito ay tinatanggap. Sa sandaling ito, ang mga palusot ay mawawala, ang mga dahilan ay matutunaw, ang kaalaman ay sapat na malinaw upang ang bawat pasya ay maging sinasadya. Ang liwanag ay umabot na sa lahat, ang bawat isa ay nakarinig, ang bawat isa ay nakakita. At kaya ang langit ay magpapasya ng makatarungan. Ang mga banal ay tatayo ng walang tagapamagitan sa pagitan nila at ng Diyos. Ang kanilang tiwala ay hindi na sa mga sistema ng lupa, kundi sa mga pangako ng langit. Ngunit para sa marami, ang bigat ng lipunan ay mas mabigat kaysa tinig ng Espiritu. Ang kabuhayan, ang pamilya, ang reputasyon, ito ang mga alay na hinihingi ng imahe. Kung ang ika-6 na yugto ay ang paghihiwalay, ang ika-7 ay ang pag-atras ng pamamagitan. Ito ang sandaling pinakabanal at pinakanakakatakot sa kasaysayan ng sangkatauhan. Sapagkat darating ang oras na ang bawat pasya ay naisara na, ang bawat pangalan ay naitala na, ang bawat kapalaran ay naitakda na. Ang pintuan ng awa ay magsasara, hindi dahil ang Diyos ay tumigil sa pagmamahal, kundi dahil ang tao ay tumigil sa pakikinig. Isinulat ni Ellen G. White sa Ang Dakilang Kontrobersya, kapag umalis siya sa santuwaryo, balot ng kadiliman ang mga naninirahan sa lupa. Sa kakilakilabot na panahong iyon, ang mga matuwid ay dapat mamuhay sa paningin ng isang banal na Diyos nang walang tagapamagitan. Wala nang
tagapamagitan. Ang mga banal ay tatayo sa harap ng banal na Diyos ng walang pamamagitan. Ito ang sandaling ang pananampalataya ay hindi na sinusuportahan ng pakiramdam, hindi na pinatitibay ng mga tanda, hindi na pinalalakas ng aliw. Ito ay purong pagtitiwala. At sa panahong ito, ang mga salot ay ibubuhos sa mundo. Ngunit bago pa man iyon, malinaw ang pahayag. Isinulat pa ni Ellen G. White sa Ang Dakilang Kontrobersya. Ang bawat kaso ay napagpasyahan na para sa buhay o kamatayan. Isang pangungusap, ngunit pasan nito ang bigat ng kawalang hanggan. Sa sandaling ito, ang mga tapat ay mananatili sa lupa na tila iniwan. Walang makikitang tulong, walang maririnig na tinig. Ngunit sa katahimikan, ang kanilang mga puso ay kakapit sa mga pangako na matagal na nilang iningatan. Samantala, ang mundo ay patuloy sa kaguluhan. Ang mga pinuno ay maghahanap ng solusyon. Ang mga tao ay maghahanap ng sisihin. Ngunit huli na, ang oras ng pagpili ay lumipas na. Siya'y nakita niya ang madilim na sandaling ito. Nakita niya ang mga banal na nakaluhod. Nakita niya ang mga masama na nagngangalit. At sa pagitan nila, ang langit ay tahimik. Ito ang sandali ng Jacob Strobel. Ang pananampalataya ay dinadalisay sa apoy. Ang mga pangako ng Diyos ay nagiging tanging sandigan. At sa kabila ng kawalan ng pamamagitan, ang mga tapat ay hindi iniwan. Sapagkat bagamat hindi na namamagitan si Kristo sa santuwaryo, ang kanyang presensya ay nananatili sa kanilang mga puso. Ito ang lalim ng pagtitiwala. Ito ang rurok ng katapatan. At ang mundo ay humihinga sa ilalim ng bigat ng huling mga oras. Kung ang ikapitong yugto ay ang katahimikan ng langit, ang ikawalo ay ang pagyanig ng lupa. Sapagkat kapag ang pamamagitan ay tuluyang umatras, ang mundo ay papasok sa panahon ng mga salot. Hindi na ito mga babala, ito na ang mga hatol na walang halong awa. Ang kalikasan ay mag-aalsa, ang mga lungsod ay yayanig, ang mga dagat ay uugong. Ang katahimikan na minsang nagkubli sa kasalanan ay mapapalitan ng lantad na kaguluhan. Isinulat ni Ellen G. White sa Ang Dakilang Kontrobersya, nakikita ng mundo ang mismong uri na kanilang hinamak at kinutya at ninais na lipulin na hindi nasaktan sa mga salot. Ang mga taong dati hinamak at kinutya ay makikitang iniingatan. Habang ang salot ay bumabagsak sa lupa, ang bayan ng Diyos ay pinananatili sa ilalim ng kanyang pakpak. Ngunit sa halip na magsisi, ang karamihan ay magagalit. Sa halip na magpakumbaba, sila ay mag-aakusa. Isinulat pa ni Ellen G. White sa Ang Dakilang Kontrobersiya, nakikita nila na sila ay nagdurusa dahil sa mga salot at ibinibintang nila ang kanilang pagdurusa sa mga taong kanilang hinamak. Ang sisi ay ilalagay sa mga tapat at dito muling lalakas ang panawagan para sa kanilang paglipol. Ang galit ng mundo ay aabot sa sukdulan. Ang huling atas ay ihahanda. Ang kamatayan ay ipipirmahan bilang solusyon. Isinulat ni Ellen G. White sa Ang Dakilang Kontrobersya, ipinag-utos na sila ay papatayin. Isang pangungusap, isang hatol, isang daigdig na lumalakad sa ganap na kadiliman. Ngunit sa sandaling ang kapangyarihan ng lupa ay naglalabas ng huling utos. Ang kapangyarihan ng langit ay kikilos. Ang mga banal ay tatawag sa Panginoon araw at gabi. Ang kanilang mga tinig ay aakyat sa trono. At sa oras na iyon, ang Diyos ay babangon para sa kanyang bayan. Siya'y nakita niya ang sandaling ito. Nakita niya ang mga hukbo ng lupa na naghahanda. Nakita niya ang mga banal na umiiyak. At pagkatapos, nakita niya ang liwanag na bumabalot sa buong kalangitan. Ang wakas ng pag-uusig ay ang simula ng pagliligtas. At ang lupa na matagal nang naging entablado ng pagdurusa ay magiging saksi sa kapangyarihan ng may kapal. Kung ang ikawalong yugto ay ang huling atas ng lupa, ang ikasiyam ay ang tinig ng Diyos. Ito ang sandaling hinihintay ng buong sansinukob. Ang kalangitan ay magbubukas, ang liwanag ay sisilaw, at mula sa trono ng may kapal ay lalabas ang tinig na magpapayanig sa lahat ng nilikha. Hindi ito bulong, ito ay utos. Isinulat ni Ellen G. White sa Ang
dakilang kontrobersya. Sa hating gabi ay ipinapakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan para sa kaligtasan ng kanyang bayan. Sa gitna ng dilim, sa oras na tila wala ng pag-asa, doon kikilos ang Diyos. Ang araw ay sisikat sa kalagitnaan ng gabi. Ang kaluwalhatian ay babalot sa lupa. Ang mga banal ay liliwanagan ng presensya ng Diyos. At sa sandaling iyon, ang mga kautusan ng Diyos ay ihahayag sa langit. Muling isinulat ni Ellen G. White sa ang dakilang kontrobersya. Pagkatapos ay lumitaw sa langit ang isang kamay na may hawak na 2 tapyas ng bato na nakatiklop. Ang kamay ng Diyos, ang 2 tapyas ng bato. Ang kautusan na matagal nang itinabi ng mundo ay ipapakita sa lahat. At habang ang ika-4 na utos ay malinaw na kumikislap, ang mga lumabag ay mga ngatog. Ang mga nagpalit ng Sabat ay makikita ang kanilang pagkakamali. Isinulat pa ni Ellen G. White sa ang dakilang kontrobersiya. Nakikita nila na sila ay nalinlang. Pinag-aakusahan nila ang isa't isa na sila ang nagligaw sa kanila. Ang pandaraya ay mabubunyag. Ang mga lider na minsang pinarangalan ay haharap sa galit ng kanilang sariling mga tagasunod. Ang mga kasinungalingan ay guguho sa liwanag ng kaluwalhatian at sa sandaling iyon, ang mga banal ay makakaunawa na ang kanilang pagtitiis ay hindi nasayang. Ang kanilang mga luha ay hindi nasayang. Ang kanilang katapatan ay nakatala sa langit. Siya'y nakita niya ang kalangitan na nagbubukas. Nakita niya ang liwanag na bumababa. Nakita niya ang bayan ng Diyos na nagbubunyi sa gitna ng kaguluhan. Ito ang sandali ng pag-aaring ganap. Ang Diyos ay nagsasalita at ang lupa ay nakikinig. Kung ang ikasiyam na yugto ay ang tinig ng Diyos, ang ikasampu ay ang pagyanig ng buong sangnilikha. Sapagkat matapos magsalita ang may kapal, ang lupa ay hindi na mananatiling gaya ng dati. Ang mga bundok ay gagalaw, ang mga pulo ay lilipat, ang mga lungsod ay guguho, ang mga libingan ay mabubuksan. Ito ang sandali ng dakilang lindol. Isinulat ni Ellen G. White sa ang dakilang kontrobersya, nagkaroon ng isang malakas na lindol. Maikli ang pangungusap, ngunit walang hanggan ang epekto. Ang mga bilangguan ay magbubukas. Ang mga tanikala ay malalaglag. Ang mga banal na minsang hinatulan ng kamatayan ay makakatayo ng tuwid, pinaliligiran ng liwanag. At sa gitna ng pagyanig, may isang espesyal na muling pagkabuhay, hindi lahat. Ngunit yaong mga nakibahagi sa pinakamabigat na sandali ng kasaysayan, muling isinulat ni Ellen G. White sa ang dakilang kontrobersya. Nabuksan ng mga libingan at marami sa kanila na natutulog sa alabok ng lupa ay nagising. Ang ilan ay sa buhay na walang hanggan at ang ilan ay sa kahihiyan at walang hanggang paghamak. Ang mga tumusok kay Kristo, ang mga nangutya sa kanyang bayan, ang mga tumindig laban sa kanyang katotohanan, sila ay babangon upang makita ang kanyang kaluwalhatian at ang kanilang sariling pagkakamali. Samantala, ang mga tapat na namatay sa pananampalataya ay nagigising sa pag-asa. Ang mga mata na minsang napuno ng luha ay magbubukas sa liwanag. Ang mga labi na minsang nanalangin sa katahimikan ay magpupuri. Ito ang sandaling ang kamatayan ay nawawalan ng kapangyarihan. Ang libingan ay nawawalan ng tagumpay. Ang mundo ay nakasaksi sa katapatan ng Diyos. Siya'y nakita niya ang mga bato na nahahati. Nakita niya ang mga selda na nabubuksan. Nakita niya ang mga banal na niyayakap ang isa't isa sa gitna ng pagyanig. Ito ang patunay na ang mga pangako ng langit ay hindi kailanman nabigo. At habang ang lupa ay patuloy na nanginginig, ang bayan ng Diyos ay tumatayo. Hindi na bilang inuusig, kundi bilang mga pinalaya. Kung ang ika-10 yugto ay ang pagyanig ng lupa, ang ika-11 ay ang paglitaw ng anak ng tao. Ito na ang sandaling hinihintay ng mga banal sa loob ng mga salinlahi. Ang kalangitan ay mahahawi tulad ng kurtina. Ang ulap ng kaluwalhatian ay bababa. At sa gitna nito ay lilitaw ang hari ng mga hari. Hindi na siya darating bilang sanggol sa sabsaban. Hindi na siya dadating sa katahimikan. Siya ay darating sa kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Isinulat ni Ellen G. White sa ang dakilang kontrobersya,
Di nagtagal ay lumitaw sa silangan ang isang maliit na itim na ulap na halos kalahati ng laki ng kamay ng isang tao. Isang maliit na ulap, ngunit dala nito ang pag-asa ng sanlibutan. Habang papalapit ang ulap, ito ay lumalaki at nagiging maliwanag hanggang sa ito'y maging dakilang ulap ng liwanag na kinaroroonan ng anak ng Diyos. Muling isinulat ni Ellen G. White sa Ang Dakilang Kontrobersya. Ang ulap na sa simula ay tila madilim ay nagiging mas maliwanag at mas maluwalhati hanggang sa ito ay maging isang malaking puting ulap. Ang pundasyon nito ay isang kaluwalhatiang parang apoy na tumutupok at sa itaas nito ay ang bahaghari ng tipan. Sa ibabaw nito ang bahaghari ng tipan. Sa ilalim nito apoy ng kaluwalhatian. Sa gitna nito si Jesus. Ang mga banal ay kikilala sa kanya agad. Ito ang mukha na kanilang minahal sa pananampalataya. Ito ang tinig na kanilang sinunod sa katahimikan. Ngunit para sa mga tumanggi sa kanya, ang tanawin ay magiging nakapangingilabot. Isinulat pa ni Ellen G. White sa Ang Dakilang Kontrobersya. Yaong mga nangutya at nanakit kay Kristo, yaong mga humamak sa kanyang katotohanan at sa kanyang bayan, ngayon ay nakikita siya sa kanyang kaluwalhatian. Ang mga nangutya, ang mga umapi, ang mga tumanggi. Ngayon ay nakikita siya sa kanyang kaluwalhatian. Ang mga hari at mga pinuno ay maghahanap ng matatakbuhan. Ang mga mayayaman at makapangyarihan ay magtatago sa mga kuweba at bato. Ngunit wala ng lugar upang magtago, sapagkat ang liwanag ng mundo ay dumating na. Kung ang ika-11 yugto ay ang paglitaw ng anak ng tao, ang ika-12 ay ang pagtitipon ng mga tinubos. Ito ang sandali ng muling pagkikita. Ang mga nabuhay na banal ay babaguhin sa isang kisap mata. Ang mga muling binuhay na matuwid ay babangon na walang bakas ng karamdaman o kamatayan. Ang lahat ng tapat mula sa bawat panahon ay tatawagin sa isang dakilang pagtitipon sa himpapawid. Isinulat ni Ellen G. White sa Ang Dakilang Kontrobersya, ang mga nabubuhay na matuwid ay binabago sa isang sandali, sa isang kisap mata. Wala ng kahinaan, wala ng luha, wala ng paghihiwalay. At habang ang mga banal ay itinatanghal sa liwanag, ang mga anghel ay ipinapadala upang tipunin sila mula sa 4 na sulok ng lupa. Muling isinulat ni Ellen G. White sa Ang Dakilang Kontrobersya, tinitipon ng mga anghel ang mga hinirang mula sa 4 na hangin, mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabila. Ang mga pamilya na matagal nang pinaghiwalay ay muling magkakayakap. Ang mga ina ay yayakap sa kanilang mga anak. Ang mga kaibigang pinaglayo ng kamatayan ay muling magkikita. Ang mga salinlahi ng mga tapat ay magiging isang sambahayan. Sa sandaling ito, ang mga sugat ng mundo ay magsisimulang maghilom. Ang sakit ng kasaysayan ay mawawala ng tinig. Ang bawat sakripisyo ay magkakaroon ng kahulugan. Bago tuluyang magsara ang dakilang salaysay, kailangang balikan ang simula. Sapagkat ang wakas ay hindi mauunawaan kung hindi uunawain ang pinagmulan. Ang kapangyarihang umaakyat mula sa lupa ay hindi na natiling hiwaga. Ito ay ipinako sa takbo ng kasaysayan. Ito ang bansang lumitaw ng mapayapa sa lupang halos walang kaharian. Ito ang kapangyarihang isinilang na may 2 sungay na tulad ng kordero, kalayaang sibil at kalayaang panrelihiyon. Ngunit kalaunay nagsalita na parang dragon. Isinulat ni Ellen G. White sa Ang Dakilang Kontrobersya. Ngunit ang halimaw na may mga sungay na parang kordero ay nakitang umaahon mula sa lupa. Sa halip na pabagsakin ng ibang mga kapangyarihan upang itatag ang sarili, ang bansang kinakatawan nito ay dapat bumangon sa teritoryong dating hindi natitirahan at lumago ng paunti-unti at mapayapa. At muli niyang nilinaw sa Ang Dakilang Kontrobersya, ang 2 sungay na parang kordero ay kumakatawan sa mga kapangyarihang republikano at protestante. Ito ang Estados Unidos. Hindi sa pamamagitan ng dahas ito umangat, kundi sa pamamagitan ng mga prinsipyo. Hindi sa espada, kundi sa konstitusyon. Hindi sa hari, kundi sa boto ng bayan.
Ngunit ang hula ay hindi nagtapos sa pag-angat sapagkat ang parehong kapangyarihan ay binigyan ng tinig at isinulat ni Ellen G. White sa Ang Dakilang Kontrobersya. At siya'y nagsalita na parang dragon. Narito ang trahedya. Ang bansang ipinanganak upang protektahan ang konsensya ay itinuro na siyang magiging instrumento ng pamimilit. Ang lupang naging kanlungan ng inuusig ay magiging pinagmumulan ng pag-uusig. Ang protestantismong minsang tumakas sa Roma ay babalik upang humingi ng tulong ng Estado. At dito nagiging malinaw ang kabuuang arko ng propesya. Una, pag-angat mula sa lupa. Ikalawa, pagbuo ng imahe. Ikatlo, pagpapatupad ng tanda. Ikaapat, pag-uusig sa mga tapat. Ikalima, paghihiwalay ng sangkatauhan. Ikaanim, pag-atras ng pamamagitan. Ikapito, mga salot. Ikawalo, tinig ng Diyos. Ikasiyam, pagdating ni Kristo. Ikasampu, pagtitipon ng mga tinubos. Ito ang huling mga kabanata ng kasaysayan ng mundo. Hindi magkakahiwalay na tagpo. Isang tuloy-tuloy na babala. Siya'y nakita niya ang Estados Unidos sa simula. Nakita niya ang imahe sa gitna at nakita niya ang kaluwalhatian sa wakas. Kaya ngayon, habang ang mundo ay nakatuon sa politika, ekonomiya at aliwan, ang propesiya ay patuloy na gumagalaw sa ilalim ng ibabaw ng mga pangyayari. Ang tanong ay hindi na kung sino ang hayop na umaakyat mula sa lupa. Ang tanong ay ito, nasaan ka sa daloy ng hulang ito? Sapagkat ang kwento ay papasok na sa huling mga sandali nito at ang susunod na mga kabanata ay hindi na tungkol sa mga bansa. Ito ay tungkol sa bawat kaluluwa. Ngayon, ang salaysay ay hindi na umiikot sa mga imperyo. Ito ay bumababa sa antas ng individual sapagkat matapos maipakita ang pagangat ng kapangyarihan, ang pagbuo ng imahe, ang pagpapatupad ng tanda at ang pagdating ng kaluwalhatian, ang huling tanong ay nananatili sa loob ng puso ng bawat tao. Hindi na ito tanong ng heograpiya, ito ay tanong ng katapatan. Isinulat ni Ellen G. White sa Ang Dakilang Kontrobersya sa issue ng malaking tunggalian. 2 dakilang partido ang nabuo, yaong mga sumusunod sa mga utos ng Diyos at pananampalataya kay Jesus at yaong mga sumasamba sa halimaw at sa kanyang larawan. 2 hanay, hindi 3, hindi gitna. Ang isa'y sumusunod sa kautusan ng Diyos at pananampalataya kay Jesus. Ang isa'y sumasamba sa hayop at sa kanyang imahe. Dito nagiging malinaw ang buong salaysay. Ang propesiya ay hindi ibinigay upang masiyahan ang kuryosidad. Ito ay ibinigay upang ihanda ang kaluluwa. Ang bawat tao ay haharap sa sandaling ang katapatan ay susubukin hindi sa salita kundi sa gawa, hindi sa damdamin kundi sa pagsunod. At sa panahong iyon, ang mga maskara ng relihiyon ay mahuhulog. Ang mga titulo ay mawawalan ng saysay. Ang mga tradisyon ay hindi na magiging pananggalang. Ang natitira lamang ay ang ugnayan ng puso sa Diyos. Ang kwento ay papalapit na sa huling pintuan nito. Hindi na ito babala tungkol sa hinaharap. Ito ay salamin ng kasalukuyan. Sapagkat habang ang mundo ay nagmamadali sa sarili nitong mga layunin, ang hula ay tahimik na nagiging realidad. Ang mga binhi ng imahe ay itinanim na. Ang mga pundasyon ng pamimilit ay inilalatag na. Ang mga budhi ay unti-unting sinasanay na makipagkasundo. Ngunit sa gitna ng pagdilim, may nananatiling paanyaya. Isinulat ni Ellen G. White sa Ang Dakilang Kontrobersya, ibinigay sa atin ng Diyos ang mga bagay na ito, hindi upang tayo ay manatili sa kawalan ng katiyakan at pananabik, kundi bilang isang paraan ng paghahanda. Hindi ibinigay ang propesya upang lituhin. Ito ay ibinigay upang ihanda. At paano ang paghahanda? Hindi sa pag-iimbak ng kaalaman, hindi sa pagbuo ng mga teorya, kundi sa tahimik na pagsunod araw-araw. Sa panahong ito, ang karakter ang nagiging puhunan ng kaluluwa. Ang maliliit na desisyon ay humuhubog sa kakayahang tumayo sa malalaking pagsubok. Ang panalangin sa lihim ay nagiging lakas sa hayagan. Ang pananampalataya ay hinuhubog bago pa man dumating ang unos. Siya'y nakita niya ang maraming umaasa sa huling sandali, ngunit isinulat niya ang babala upang ipaalala. Ang huling sandali ay bunga ng buong buhay.
Ang mga pusong sanay sa kompromiso ay hindi biglang magiging matatag. Ang mga konsensyang pinatahimik ay hindi biglang magiging malinaw. Ang paghahanda ay nangyayari ngayon, habang may liwanag, habang may panahon, habang ang pintuan ng awa ay bukas pa, sa tahimik na sandali ng umaga, sa mga desisyong walang nakakakita, sa pagpili ng katotohanan kahit walang palakpakan. Ito ang tunay na larangan ng digmaan, hindi sa mga lansangan, hindi sa mga parlamento, kundi sa lihim na silid ng puso. At sa gitna ng lahat ng ito, ang tinig ng langit ay patuloy na tumatawag. Hindi sa takot, kundi sa pagbabalik loob. Sapagkat ang layunin ng babala ay hindi pagkondena. Ito ay pagliligtas. Ito na ang huling pahina, hindi na bilang hula, kundi bilang paanyaya. Sapagkat matapos ang lahat ng pangitain, ang pag-angat ng kapangyarihan, ang pagbuo ng imahe, ang pagpapatupad ng tanda, ang pag-uusig, ang mga salot, ang tinig ng Diyos, at ang pagdating ni Kristo, nananatili ang isang tahimik na katotohanan. Ang langit ay hindi nagmamadali, ngunit ang panahon ay nauubos. Isinulat ni Ellen G. White sa Ang Dakilang Kontrobersya. Tapos na ang malaking kontrobersya. Wala na ang kasalanan at ang mga makasalanan. Malinis na ang buong sansinukob. Isang pulso ng pagkakaisa at kagalakan ang tumitibok sa malawak na sanglilikha. Ito ang wakas na nakita niya, isang sansinukob na nilinis, isang daigdig na walang luha, isang katahimikan na puno ng awit. Ngunit bago dumating ang sandaling iyon, ang bawat kaluluwa ay dadaan sa sariling Getsemane. Ang bawat puso ay haharap sa sariling pagpili. Ang bawat buhay ay magsasalita kung sino ang tunay na hari nito. Ang mga propesya ay hindi ibinigay upang magdala ng takot. Ibinigay ang mga ito upang gisingin ang pag-ibig, upang ihanda ang loob, upang akayin ang mga naliligaw pa uwi. Siya'y nakita niya ang dulo ng lahat ng bagay. Nakita niya ang lungsod na bumababa mula sa langit. Nakita niya ang mga tinubos na naglalakad sa liwanag. Nakita niya ang Diyos na tumatahan kasama ng kanyang bayan. At isinulat niya ang lahat ng ito hindi upang tayo'y mamangha lamang, kundi upang tayo'y maghanda. Sapagkat ang huling labanan ay hindi sa pagitan ng mga bansa. Ito ay sa pagitan ng liwanag at dilim sa loob ng puso. At ang huling tagumpay ay hindi sa pamamagitan ng lakas. Ito ay sa pamamagitan ng katapatan. Ngayon, ang tinig ay hindi na nagmumula sa pahina. Ito ay bumubulong sa konsensya. Ngayon, ang tanong ay hindi na tungkol sa hayop, sa imahe o sa tanda. Ang tanong ay, ito, kanino ka nabibilang? Sapagkat ang kwento ay malapit ng magsara at ang susunod na kabanata ay isusulat na hindi ng panulat ng tao, kundi ng walang hanggang kaluwalhatian.